Anong mensahe mo sa nanay mo ngayon na ganito na palagi kayo nagigipit yung nanay nyo? Anong mensahe mo na pag napanood niya ang video na ito, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sabi ko, isa lang yung wish ko. Makasama ko po siya ng birthday ko. Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga viewers, subscribers, mga sponsors po. Magandang hapon din po sa ating mga butihing OFW na patuloy pong nanonood at hindi po nag-skip sa ating mga ads. Magandang hapon din po sa ating mga silent viewers, mga PWDs na sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa hapon pong ito mga kalingap ay meron na naman tayong bagong tuklas na atin pong nakikita dito sa bahay na ito mga kalingap. At dito natin makikita yung ating kasipagan sa pag-scout, sa pagtulong po natin sa ating mga kababayang kapos at hilahod sa buhay. Mga kalingap, nais ko pong ipakilala sa inyo ang babaeng nakatira sa bahay na ito para makita nyo po at makilala niya natin sa hapon na ito. At kung anong merong sikreto sa kanya mga kalingap, at kung anong dahilan kung bakit ko siya biglang na-i-vlog. Siguro hindi lingid sa inyong kalaman na meron tayong minsan na natin naitampok sa ating live ang connection niya sa isang magandang lalaki na ating pinag-uusapan sa hapon na ito. Na isa sa magiging topic natin sa hapon na ito. Siguro naman, kilala nyo kung sino ang pinakamaganda at pogi ngayon, pinakapogi at pinakagwapo sa minsan na nating naitampok sa ating live. Sa ngayon po mga kalingap, dito pala siya nakatira. Hinanap po natin siya at dito pala siya nakatira sa barong-barong na ito. Ngayon mga kalingap, samahan niyo po ko. Ipakilala ko po ang isang magandang babae. Handa na ba kayo mga kalingap na makilala ang ating bagong tuklas sa hapon na ito? Siya ay morena, artistahe ng muka at maganda sa personal. Gusto niyo ba siyang makilala? Ayaw niyo na bang paligoy-ligoy tayo mga kalingap? Siya po ay walang iba kundi ang babaeng ito. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Pwedeng ipakilala mo ang iyong sarili? Apo. Ako po si Cheryl Joy D. Concepcion, grade 10 student sa May Narido National High School. Dominador Narido High School. Dominador Narido High School. Matagal na ba kayo nakatira sa bahay na ito? Opo. Since 7 years old po ako na. 7 years old, ito na ang tirahan nyo. So, ganito lang talaga ang nagiging buhay nyo. Oh. Siya nga pala, pwede bang malaman kung anong trabaho ng iyong nanay? Ano po? OFW po siya. OFW. Opo. Ang iyo namang ama? Hiwalay po. Hiwalay? Hiwalay po. Hiwalay. Papa ko po, minsan wala pong trabaho, minsan nagta-tricycle driver. Pasira-sira po kayo yung tricycle niya po sa Laguna. Hiwalay sila ng iyong nanay? Since 7 years old po din. Since 7 years old? Tapos yung kapatid ko naman po, buwan pa lang po nang maghiwalay sila. Naghiwalay sila? Opo. So ibig sabihin, ang iyong ama ay may pamilya ng iba ngayon? Meron na po. Ikakasal na po ata ngayon din pong taon. Ikakasal ngayong Taon din. taon na ito? Opo ata. Or next 2026. Asan siya ngayon nakatira? Sa Laguna po. Sa Laguna. Kayo ba'y sinusustentuhan pa o sinuportahan ng iyong ama? Kapag may time lang po na manghihingi ako. Kapag may time na manghihingi ka? Opo. Kailangan po sa school. Minsan po 200. 200 sa loob ng? Hindi din po kasi hindi ko din po alam at isang buwan po ata isa lang minsan. Isa lang minsan? Opo, at din po ay understand ko naman po may iba din pong pamilya na binubuhay. Sabagay, napakabuti mong anak. Naintindihan mo ang kalagayan ng iyong ama. Ikaw ay grade 10. Opo. Sa ngayon grade 10 ka. Anong pangarap mo sa buhay? Makapagtapos tas may pagawa po ng magandang bahay sila lola tsaka sila mama. Makapagtapos sa pag-aaral. Anong pangarap mo pala? Maging seawoman po. Seawoman po. Magiging seaman.
Opo. So gusto mo maging seaman pagdating ng araw. Opo. Siya nga pala, ang nanay mo ay OFW. Opo. Anong pangalan mo nga uli? Cheryl Joy po. Cheryl Joy. Siya nga po pala si Cheryl Joy. Isa po siyang morena at maganda. May tangkad din. Yan. At grade 10 student sa Dominador Laredo High School. Doon kapitbahay ko. Opo. Doon sa bahay ko malapit. Ngayon, ang nanay mo ay OFW ka mo. Opo. Saan siya nagtatrabaho? Sa may Saudi po. Saudi. So maliit lang ang kinikita. Maliit lang po. Maliit lang. Sa mga OFW natin na sa Saudi, maliit lang po talaga ang kinikita nila. Siyempre, tiyagaan na lang po talaga para makapagpaaral sa kanilang mga anak. Ilang kayo magkapatid? Dalawa lang po. Dalawa kayo. Isang babae, Isang bunso po na lalaki. lalaki. So, kayo na lang ang namumuhay. Paano kayo nabuhay sa araw-araw? Minsan, dahil po sa lolo ko po, na nagpapataya. Nagpapataya? Opo. Kumbaga, nangihingi na lang kayo. Baga, tinutulungan kayo ng lolo nyo. Opo. Minsan po, dadating si lolo, may dalang ulam. Minsan wala. Minsan wala. So, paano nyo na-survive ang buhay nyo sa pang-araw-araw? Ano na lang po, dyan po, pag may mga gulay, nagano po dyan sa likod. Ano? Makuha po, kunyari, natong, or kaya angka po, maghahanap po si lola, kaya si lola. Dito sa inyong bahay na tinitirhan, di ba kayo nahirapan? Minsan, ano po, madalas po mahirapan. Nahirapan kayo. Opo. Ikaw ay 16? Magpi-15 po ngayon, 29 September po. Okay, 15 ka pa lang. Opo. Tapos ikaw ay grade 10. Opo. Tapos, grade 10, 15. September 29, birthday mo na. Malapit na pala ang birthday mo. Opo. Si Cheryl po ay magbe-birthday. Conception ka, no? Opo. Mga taga saan ang Concepcion? Laguna po yan. Laguna ang tatay mo. Opo. Ang nanay mo ay taga dito. Dito na po talaga sa Bicol. Taga dito talaga ang nanay mo. Opo. So, kumusta naman ang nanay nyo? Okay lang po. Hindi pa nga po sigurado kung makakawin daw po at pinaghihigpitan po ng amo. Mahigpit ang amo ngayon sa Saudi. Opo. So, paano kayo nag-uusap ba kayo madalas ng nanay nyo? Minsan lang po at bawal po daw po ang cellphone, tapos minsan wala din po siyang loan. Grabe, stricto pala ang amo niya. Opo. Siya nga pala, dahil ikaw ay minor pa, magki-15 pa lang itong 29. So, ilagay na natin 15 ka na. Ikaw ba ay nagpaalam sa iyong nanay na ibablog kita? Opo. Okay naman sa kanya. Okay lang naman po. Okay din po sa tatay mo. Opo, nagsabi po. Kahit papaano, kahit hiwalay na sila, nagpapaalam ka na okay lang sa kanya na ibablog kita. So, anong hilig mo ikaw ay nag-aaral, hindi ba? Opo. Anong hilig mo sa school? Ano po, pag tuwing nagsasubject po ng science, tapos sa sports po kasi wala man po akong masyadong sports. Wala ka masyadong hilig sa sports. Wala po. Pero ang ano mo lang yung pag-aaral. Opo. Pero hindi ka nagkakahilig sa sports. Hindi. Sa mga pageant, ka ba'y mahilig din? Gusto ko po, pero low budget po. Minsan po kasi pag may mga po sa school, para pag ako po yung inaano nila na, ikaw na lang Cheryl sa ganito, ganyan. Tapos sasabihin ko, wala akong pera, wala akong pang ng mga stick glue para sa pag-ayos po ng mga damit. Panggas, mga ano? Opo. Nag-try po ako one time nung Lakambini po sa school. Low budget po ako noon, as in wala po talaga akong pera. Tinulungan lang po ko ng mga klase ko, nag-ambagan sila, si stick glue, mga lighter, tapos yung mga pang-dikit po. Ano ba madalas na sinasabi sa iyo ng nanay mo kapag nag-usap kayo? Ano po, mag-aaral daw po ng mabuti, tsaka tiis-tiis lang daw po muna. Tiis na. Ilang taon na siya nagsa-Saudi? Dalawang taon na po ngayon. 2 taon na siya ngayon. Tapos, nakapagpadala naman siya ng pera sa inyo. Nakakapagpadala po. Hindi naman siya nagigipit. Gipit din po minsan. Gipit talaga. Binabawasan daw po yung sahod niya kapag may daw po na, hindi naman daw po talaga siya yung nakasira, tapos sasabihin sa kanya. Ganun kahigpit yung amo niya. Lahat ng bagay, binabawasan siya pag nagkamali siya. Tulad po nung nasira po yung washing na
kinaltas po sa sahod niya, halos wala po sa amin naibigay. Kinaltas ng amo niya sa sahod ng mama mo? Hmm. Ay napakalupit ng mga Arabo ito, mga kalingap. Biruin mo kinaltasan pa yung yung nanay nila ng ano. So wala na kayo nakuha noon. Wala kayo paano na kayo nabuhay noon mga panahon na yun na? Ano po, asa na lang din po kay lolo. Asa lang kay lolo. Opo. Si lolo mo ay nagpaparataya lang Opo. ng tapos kung kikita si lolo nyo, mabibigyan kayo. Kapag, Minsan po at ang inano po ni lolo, lagi po niya tinututukan pagkain, lalo na po si lolo. Tinututukan. Yung pagkain po. Minsan may araw po na walang bigas. Oo. Tas na lang po, nangungutang, tas babayaran na lang ulit kapag nagkaroon. Anong mensahe mo sa nanay mo ngayon na ganito na palagi kayo nagigipit yung nanay nyo? Anong mensahe mo na pag napanood niya ang video na ito, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ma, mas okay na umuwi na lang po dito kasi nahihirapan ka lang din naman po dyan sa Saudi. Tapos kinakaltasan lang din naman po minsan yung sahod mo. And then, mas masaya po kasi makakasama ko si mama. Hindi po kasi ako nakapag-birthday nang nandito siya. Hindi ka pa nakapag-birthday? Kasi, umuwi po siya minsan. Kasi dati po sa Manila po siya nagtatrabaho. Sales lady lang po. Umuwi po siya once a year lang. Tapos hindi po ako nakakapag-birthday na kasama ko siya. Sabi ko, isa lang yung wish ko. Makasama ko po siya ng birthday ko. Mas okay po kasi na nandito si mama para para kahit po naghihirap po kami dito, kumpleto po. Kumpleto kayo. So, ibig sabihin nami-miss mo siya? Madalas po. Madalas. Mahirap ba na naiyak na rin ako? Madalas ba na mahirap ba talaga yung ganito ngayon tulad nagbe-birthday ka na hindi mo siya nakakasama? Opo, kasi po hindi po ako minsan sa mga kaklase ko na nagbe-birthday tas magpipicture sila, magma-mayday kasama yung mama nila. Naiinggit ka? Dalo na po pagkasama po yung papa. Kaya sabi ko po kasi dati nun kila mama, magbalikan na lang kayo nila papa. Pero wala man na din pong chance at meron man na pong asawa si papa. Tapos anong sinabi ng mama mo na ganun, hirap na hirap na ikaw? Daw po, magkakayod na lang daw po siya sa pagtatrabaho. Tapos pilitin na lang daw po na makapagtapos ako. Ano pang iba pang gusto mo pang sabihin sa mama mo? Ma, thank you po sa pagpaparal. Sana tatagan mo pa po. Makakapagtapos din ako. Sana huwag ka pong magsasawang pag-aralin kami ni Tutoy. Kasi once na makapagtapos po ako ng pag-aral, sisikapin ko po makapagtapos para mabigyan ko din po kayo ng magandang buhay tsaka hindi ka na po magtrabaho. Ingat ka dyan, ma. Sa papa mo naman, ang papa mo may bago ng pamilya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya sa ganito na nangyari sa buhay niyo? Gusto kong sabihin kay papa na sana kahit meron ka ng ibang pamilya, huwag mo po kaming kalimutan. Kasi understand ko naman po na may bago ka ng binubuhay. Pero sana po, katustusan din po kahit paano. Kasi din po, may time na hindi po ako nakakapagpasa ng project dahil sa wala nga pong pera. Sana po, huwag niyo po kaming kalimutan ni Tutoy kahit po may pamilya ko bago po. Naiyak na kasi ako, sorry ha. Naiyak din ako dahil nasasaktan ako doon sa pangyayari sa buhay mo. Sige, tuloy mo. And then, gusto ko lang pong sabihin na kung may chance man po, sana na magbalikan kayo ni mama. Na sana po, may chance. Kaya lang may bago ka na pa. Ingat na lang po. Tsaka, sana po, matrato ka din po ng maayos din po ng bago mo. Tsaka ng mga anak niya.
Sa pagkakaalam mo, anong dahilan ng kanilang paghihiwalay ng mama mo? Ano po, sa side po ni Papa. Sa side po ni Papa, ayaw po nila tita kay mama. Kaya po naghiwalay daw po nun. Hindi ko na din po masyadong matandaan at bata pa po ako nung maghiwalay. Tapos sabi po nun ni Papa kay mama, ni mama, uwi na lang daw po kami dito at kung ayaw din naman daw po nila tita sa amin. Tapos minsan po yung panggatas ko, kinukuha po nung kapatid ni Papa. Tapos kung ano po yung meron sa bahay na ulam, kukunin din po. Tapos pupunta po doon yung mama ni Papa. Parang sasabihin po kay Papa na, Toy, bigay mo na lang kay kay ate mo yung gatas nito. Wala na kasing gatas dun si Nini. Ganun daw po. Kaya si mama po, napagod man na din po na makipagkompetensya po dun sa mga kapatid po ni Papa. Parang ayaw na daw po niya na ipaglaban pa daw po yung parang iniisip daw po kami ni mama, pero iisipin din daw po kasi niya yung mas okay daw po na maghiwalay na lang daw po si mama tapos si Papa kaysa naman daw pong laging mag-aaway dahil sa pamilya daw po ni Papa. So, ibig sabihin, parang nagiging api ang nanay mo doon sa pamilya ng papa mo. Parang hindi nila matanggap ang mama mo. Sa anong dahilan? Hindi ko din po alam. Siguro may daw po may gusto man din daw po atang ipa-asawa kay Papa tapos iba po yung nakuha ni Papa. May gustong ibang pamilya, ibang Babae. gawing pamilya para sa papa mo. So natupad naman. Hindi din. So dapat si papa mo ipinaglaban kayo at hindi kayo iniwan sa ere. Na katulad nito ngayon, nakatira na lang kayo sa barong-barong. Paano yan? Hindi ko masabi kung anong, di ba? So, ibig sabihin, yung mga in-laws ng mama mo, as in, hindi siya gusto. Opo. May isa lang po na may gusto po si mama. Mabait po yun si Tita Milay po. Mabait po yun kay mama. Saan sila sa Laguna? Hindi ko na po din alam po. Basta ang alam ko lang po sa Laguna, San Pedro po ata. San Pedro. So, malapit lang sa Maynila. Hmm. Kasi saan ba dati nagtatrabaho ang mama mo? Sa bakery po nila Papa. Si papa mo ay may sariling bakery. Sa mama po niya. Parang, sa mama po niya pero hulugan po ata. Parang lumalabas, may sariling negosyo yung mga magulang ng lalaki. Opo. Tapos naging tindera si mama mo. Opo. Tas, Kaya hindi nila matanggap siguro dahil tauhan lang. Opo, siguro po. Parang gano'n. Sa San Pedro, Laguna ito. So, parang hindi nila matanggap. Bakit yung papa mo, tapos ba? Hindi din. Hindi naman. Akala ko naman ay tapos din at pagpaaral nila sa magandang school para pinipigilan nila ng panahon na nagkagustuhan yung papa at mama mo. Si Papa din naman daw po noon. Parang doon din daw po nagtatrabaho sa sideline lang daw po ni Papa. Ang pagbibikiri. Opo, nagtitinda din daw po ng pandesal. Yung naglalako-lako po. Lalako-lako lang din. So may maliit na negosyo lang. Pero parang naging parang hindi nagustuhan nila. Hindi natin alam kung Kasi nga taga-probinsya, pareho naman taga-probinsya pero mas malayong probinsya yung nanay mo. Baka nila. Hindi nila nagustuhan. Sa bagong pamilya ng papa mo ngayon, at nalaman mo nga, sabi mo sa akin ikakasal na? Opo, sabi po ni Papa ay mapakasal din daw po sila. Hindi mo ba tinanong bakit si mama hindi mo mapakasalan? Hindi na din. Kasal ba sila hindi? Hindi po. So ano lang kayo? Girlfriend at boyfriend lang sila ni mama mo? Opo. Kawawa. Si Sheriff. So ngayon, ako'y umaasa na sana sa pamamagitan ng vlog natin ito, may makapansin doon sa hirap na pinagdaanan mo ngayon. Dahil ang nanay mo ay isa lang OFW
So, shout out sa mga OFW natin, mga kababayan dyan. Alam ko sa Saudi, maliit lang talagang kinikita. Kahit paano sana nakapagpadala ang mama mo. Ang problema, itong naging amo niya, masyadong stricto. Opo. Lahat ng mga bagay na nasisira, ipinapabayaran sa mama mo. Nakakaltas po. So, kailan nangyari yon nung nagbayad siya ng washing machine na nasira? Hindi ko na din po. Mga isa sa mga buwan na ito. Last month po. So, paano naman niya nakapagpadala siya ng maayos o hindi na? Nakakapagpadala naman po. By a month po. Konti-konti lang. Sakto lang sa inyo. Opo. So, gusto mong maging isang seaman. Opo. Ang pagiging seaman ay medyo may kamahalan. Sabi nga daw po ni mama, pero sisikapin din pa daw po niya magtrabaho daw po. Kasi ang anak ko seaman. Ang anak ko seaman. Tapos yung isang anak-anakan ko seaman din ang kukunin. Kilala mo siya? Si Ate Biancy po. Si? Ate Biancy po. Hindi. Sino? Kilala mo ba si Beyonce? Opo. Anong masasabi mo kay Beyonce? Ano po? Kasi sabi ko, parang inspiration ko din po si Ate Biancy. Inspiration mo si Beyonce. Opo. Nakakayak. Nakakayak dahil may nag-iidolo kay Beyonce. Maganda naging buhay ni Beyonce. Napulot ko siya sa ganitong lugar din katulad sa inyo. Pero mayroong magsisiman doon. Kilala mo? Hindi po po. Ang alam ko po si Vince. Ha? Si Vince po yung sabi. Sino yung si Vince? Si Vince Harvey po. Si Vince Harvey. Kilala mo si Vince Harvey? Opo, kaklase ko. Anong masasabi mo kay Vince Harvey? Ano po? Masasabi ko po kay Vince, sobrang bait po. Sobrang bait. Opo. Gwapo ba? Wow. Crush mo ba? Medyo po. Yung dati. Ha? Yung... Tropa-tropa ko po eh. Tapos, sobrang bait po. Sobrang close po namin. Tapos, sabi ko, parang naging crush ko po siya. Crush mo si Harvey? Opo, medyo. Ay, grabe mga kalingap. Umaamin, no? Ano po? Pinahaging-hagingan ko lang ito mga kalingap, pero umaamin, no? Dati po yun, nung last month po, last August po, naging crush ko siya. Ha? Na-attract po ako, go po. Gwapo talaga? Okay. Paano pag nakikita mo si Harvey, anong ginagawa mo? Sabi ko, mabatiin ka. Ay, Benz, gano'n. Oo. Paano kung mayroong magkagusto kay Harvey? Nyari, may nagka-crush kay Harvey. Sabi ko, okay lang. Kasi sabi ko po, inspiration lang naman pumasok po. Motivation po pumasok araw-araw. Motivation mo si Harvey? Ay, grabe. Dati lang naman po yun. Pero ngayon, tropa lang po talaga. Tropa lang. Kung si Harvey sa school ay matatawag ba nating matini idol nyo? Ano po? Yung bang marami ba nagkakagusto kay Harvey sa school? Oo. Marami? Opo, updated po kami dun. Updated, ang dami nagkagusto. Oh. So, anong ginagawa ni Harvey? Wala po, parang suplado po yun eh. Suplado ikaw, Harvey, ha? Mayari ka sa akin. Suplado si Harvey? Manangiti po, pero hindi po siya yung masasabi po na comfortable po talaga sa ibang tao. May ano lang po, may mga kaklase lang po kami na comfortable siyang samahan. Like po, ako po, tapos sila Jay, si Aline, kami po. Pero si Harvey pala ngayon ay marami talaga tumitingin kay Harvey. Marami po. Marami talaga. Meron po. Ha? Meron din. Ay, hindi naman siya masungit. Ay, hindi naman po. Mabait po si Alvin. Mabait si Harvey. So, as in, gwapo talaga si Harvey. Nagka-crush ka. Dati po, August. Ha? August po. Crush mo siya ng August. Hanggang ngayon? Po? Ngayon po siguro, motivation na lang po talaga ngayon. Motivation? Bakit? Ano po, kasi po lagi po kami magkakasama. Parang ang saya po kapag nandyan po lagi siya. Mabait ba siya? Mabait. Sobra. Sobra? Opo. Nakimaritis ako. Oh. Kung marami nagka-crush kay Harvey, di magtitinginan na lang kayo. Ha? Oo, siguro. Ha? Opo. Kunyari, ito isang babae. Wow, guwapo si Harvey, ganun. Ano sabihin mo?
Wala po, tingin lang kami na lang, ngingitian na lang. Ngitian na lang. Wala bang nagmamind kay Harvey? Wala naman po. Talagang maswerte yung mga bata na yun. Si Harvey ay mayroon siyang sponsor na magpapaaral sa kanya sa kolehiyo. At ang gusto niya kasi chef. Sabi ko, kung magsi-chef ka rin lang, magsiman ka ng diretso. Kasi kung magbabarko ka rin lang, pareho din. Opo. Ang chef kasi walang promotion na nakukuha. Yeah? Pag nagsiman ka, manual transportation o kaya sa marine engineer, meron kang chance na mataas ang promotion mo. Yung sa courtship po, Bachelor of Courtship and Management po. Ha? Bachelor of Courtship and Management po yung gusto kong kunin ng Aba, sa pang barko, sa Opo. Bachelor of Cruise Ship Management. Opo. Pambabae po talaga yon. Opo. Yan, mga cruise ship management. At ang school niyan ay sa mariners lang. Sa Naga. Naga daw. Wala dito wala ako nakitang. Meron ako nakita sa Lourdes, pero hindi ko alam kung kumpleto sila. Hindi ko alam kung kaya nila talagang hanggang third year. Kasi ang anak ko, seaman. Siya ay nakapagtapos sa Asian Institute of Maritime Studies sa Maynila. Isa sa pinakamahal na school yan. Hindi naman ako nagyabang, pero doon ko kasi napagtapos yung aking anak. Nag-iisa lang yun. Pero hanggang ngayon, 26 years old na siya, di pa naman sumasampa Hindi ko alam kung anong gusto niya sa buhay. Siyempre, hindi naman ako nakikialam. Ang pangarap niyo ay pangarap niyo yan. Kaming mga magulang, tutulong kami hanggat anong gusto niyo. Pag natapos niyo ang course niyo, nasa inyo na yan kung anong gusto niyo gawin. Diba? So, Cheryl, maraming salamat sa pagkakataon na i-vlog kita. Salamat din po. Sa ngayon, bibigyan kita ng pasiunang tulong at sana, Cheryl, sa mga darating pang marami pa tutulong sa iyo. Salamat po. Kasi crush mo si Harvey, meron kang 1,000 sa akin. Salamat po. Yan. Sana ang pera na yan ay makakatulong sa iyo ng malaki. Salamat po. So, anong gagawin mo sa pera mo ngayon? Nag-iambagan po sa school sa presentation, mag-aambag po. Tapos sa miscellaneous fee po. Miscellaneous. Hindi pa nakapagpadala si Mama. Kawawa naman. Sana mga kalingap, tulungan ang batang ito. Ito po ang bahay nila. Yan. Maraming manok. Baka pwedeng makahingi ng mga manok nyo. Hindi. Joke lang ako. Sana maraming makatulong sa iyo at maraming makapansin sa iyo sa vlog natin ito. At sana si Harvey 16 na Opo, 16 na po. Bakit kaya 16 na? Grade 10. Advance ka? Opo, advance po. Diretso kinder na po ako. Para kayong anak ko. Yung anak ko kasi nag-graduate ng college 19. Graduate siya ng college 19. Just imagine, ngayon kayo magka-college hanggang 20 plus. Yung anak ko, 19 pa lang graduate na siya. Kaya nung nagtrabaho na kagad siya, nagulat ako kung kakayanin niya, hindi. Kasi at the age of 19, nagtatrabaho na siya sa isang kumpanya. Company. Ano siya, call center ngayon sa MOA. Nasa MOA siya nagtatrabaho. So, sana may makapansin at maraming tutulong sa iyo. Patuloy mo rin yung paghanga kay Harvey. Ha? Grabe ang ngiti niya pag Harvey pag-uusapan, no? Bigla, ano? Motivation po. Inspiration po Inspiration niya si Harvey. Grabe. Ma'am Annalyn Rolinson. Kilala mo si Tita Annalyn Rolinson? Siya po yung magpapaaral kay Harvey. Siya rin yung nagbigay ng 300,000 kay Beyonce. At ayan, Tita Annalyn, pag pinag-usapan yung alaga mo, ganda ng ngiti niya. Inspirasyon niya raw si Harvey. Sana, no? Sana makapagtapos ka. Sana. Cheryl, Cheryl Concepcion po. At sana, marinig ng mga pamilya mo to sa Laguna. At sana makita nila na ito yung pamangkin niya, ito yung anak niya, maganda na ngayon, iniwan niya, na natagpuan nasumpungan ng Kalingap, at sana matulungan ka rin ng Kalingap.
ano po, Cyril. So, pagpasalamat natin sa mga lahat ng bagay na dumarating sa atin sa buhay. Ano, Cyril? Opo. Salamat ng marami sa iyo. Salamat din po. Dr. Love, kape muna po. May kaunti po kami dito. Kape. Nakalagay pa po sa Ladies' Choice. Kawawa naman na sa Ladies' Choice. Oh. Ito po. Hindi kasi ako nagkakape talaga. Salamat na lang sa kape na inaalok mo. Kasi hindi talaga ako nagkakape. Hayaan mo na. At mataas ang uric acid ko, hindi ako pwede sa kape. Cyril, thank you so much. Sa sunod siguro pagbalik na lang. Sige po. Oh, sige. Mag-ano na po ako ng Sige. iba pag meron po. Sige. Salamat ha, Cyril ha. Po. Thank you so much. At sana may makapansin dito sa ating vlog na ito. Sa vlog natin sa iyo sa hapon na ito. At sana patuloy mo lang ang paghanga kay Harvey. Grabe ang ngiti niya mga kalinga pag Harvey ang pinag-uusapan. Talagang si Harvey talaga siguro ang pinaka maraming nagkakagusto kay Harvey yata sa school niyo Pugi talaga Hindi naman po ikakaila. Hindi talaga ikakaila. Pugi talaga. Grabe. Po talaga. Sana matulungan ka at sana mapansin ka ng ating mga sponsors, lalo na sa EDC community. At sana matulungan ka at hiwalay pala ang magulang mo. Hiwalay pala ang magulang mo. At nagtitiis ang nanay mo sa abroad ngayon para lang kayo mapagpaaral. At sana sa pamamagitan ng vlog na ito ngayon, marami makapansin sa iyo, Cyril. At matulungan ka sa ganitong sitwasyon nyo ngayon. At ako din ay sana mapapansin ka rin ni Kalinga Prab para matulungan ka. Ako kasi, kung ako lang nagbablog kay Biancy, wala talaga Wala. Baka wala talaga nangyari sa amin. Nung tinanggap siya ni Kalinga Prab at binlog siya ni Kalinga Prab, doon nagbago ang kanyang buhay. So sana, mapansin ka kay Kalinga Prab. Yun lang din ang aking dalangin. At magaya ka ni Biancy. Na inspirasyon nyo rin mga kabataan ngayon, lalo na taga rito sa karamihan dito sa Taysan o kaya sa Takad. Kasi nakikita nyo ang pagbabago sa buhay ni Biancy at kanya ni Harvey. Nagiging matini idol siya sa school nyo. Pogi ba si Harvey? Wow po. Crush na crush mo? Medyo po. Sige, Cyril, thank you so much. Thank you po. Thank you, bye-bye. Salamat po. Maraming salamat din po sa walang sawa niyong suporta kay Kuya Bal Santos Matubang, atid na vlog si Kalinga Prab, at kay Ma'am Jack Tapia Matubang. Sa mga sponsors po ng EDC, sana mapansin niyo po si Cyril, mga Kalingap. Sana matulungan din po, nakakaawang bata po talaga. Nag-asawa na po ng iba yung kanilang ama at may tinutulungan, may pamilya na pong kinakasama. At ang pinakamasakit nga po mga Kalingap ay magpapakasal ng araw po. Masakit sa mga bata yun. Pero sana naman mga Kalingap ay tulungan natin makarecover ang bata doon sa mga hinagpis na inaabot po nila doon sa pagpapakasal uli ng kanilang ama sa ibang babae. So maraming salamat po sa ating mga sponsors, Sir Leo D. Manaylis, salamat po. Ma'am Annalyn Rolinson, Tita Deans, Ma'am G. Solinio, Ma'am Janet, salamat po kay Ma'am Tess and Reynolds Idpao, salamat po mga Pixon sa US. Sa lahat ng EDC community po, salamat din po ng marami. Sana po matulungan po natin si Cheryl dito po sa kanyang pag-aaral po. At walang-wala din po yung kanyang nanay. Sa kaunting pagkakamali po doon sa amo ay pinahihirapan. Inihigpitan, kinukuha yung ibang mga gamit. At pati sweldo, kinukuha. So nakakaawa po talaga mga Kalingap. So sana sa pamamagitan ng inyo, sa mga tulong po ng lahat ng EDC sponsors, matutulungan natin si Cheryl. Maganda pong yung bata may pangarap po sa buhay na sana may marating po siya. At sa pamamagitan din po ng inyong mga tulong sa EDC community. Sa lahat po, hindi ko nababanggitin. Sa Pretty Nanay, sa EDC hanggang dulo, walang hanggan, dulo ng walang hanggan. Thank you so much po. Solid EDC, sana po, sa mga sponsors po ng EDC, sa lahat po nanonood po ng ating videos,
Sana po may makatulong po at makapansin dito sa bata. May pangarap po siya sa buhay, pero nagiging hadlang po sa kanya yung kanilang kahirapan para po marating po yung mga pangarap niya sa buhay po. Support din po natin yung aking anak Rain Andina, yung aking IT si Pulubing Milyonaryo, support din po natin. Ganoon din po yung ating suportahan din po natin, si Erica Alpon Vlogs. Sa lahat po ng sponsors po ng EDSI, ako po ay nakikiusap na sana mapansin niyo po ang video na ito. Umpisa na po tayo sa ating pag-i-scout sa mga panahon na ito. At tapos na po ang debut ni Beyonce. So, panahon na po na mag-ikot tayo para may rekomenda naman tayo kay Kalinga Prab. Sana po sa lahat ng mga sponsors po, thank you so much po sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat ng malaki sa inyo. Sa inyong walang sawang tulong at pagsuporta. Doon sa ating mga manonood, maging antay man yan, maging pro man yan, salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang tulong, walang sawang pagtulong sa ating mga vlogs po. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga ginagawa para pag makapag-rekomenda naman tayo dito sa ating amo na si Kalinga Prab. At sana sa isa sa mga matutulungan natin ay mapansin din po ni Kalinga Prab. So, thank you so much po sa inyo. At ako po ay nagpasalamat sa lahat po ng sponsors, sa mga hindi ko po nabanggit. Ma'am Hilda Nonato, Manfay Cantiveros, Liwa Murido, yan. Salamat po ng marami sa inyo. Salamat ng marami po sa inyo lahat. Sa mga, inuulit ko, sa mga hindi ko po nabanggit, kasama po kayo sa aking mga panalangin na sana nasa mabuti kayong kalagayan. At na sana gabayan kayo ng ating Panginoon. At sana babalikan kayo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Sa mga nakapanood po ng mga videos na ito, thank you so much po sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat. And Jesus loves you. Babay na po mga kalingap. Sa Team Banig din po, maraming salamat din po sa kanila ni Ma'am Roda Bundad, si Ma'am Nika Pagado. Thank you so much din po sa inyong mga tulong. Yan. Sa lahat po, sa Imumabol, sa lahat po na nagpunta rito sa birthday ni Beyonce. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa inyong walang sawang tulong at suporta po sa mga vlogs po ni Dr. Lam. At thank you so much po sa inyo. Team Banig 5.0, thank you so much po. Sa lahat po ng GC, wala po ako naiiwan. Lahat po, pinagpasalamatan ko po kayo. Hindi ko man kayo nabanggit, mga sponsors, mga ibang sponsors, hindi ko man kayo nababanggit. Kasama po kayo lahat sa aking pinapagsalamatan. Lalo doon sa nagawang birthday sa debut ni Beyonce na napakalaking pera po nakuha. At maraming salamat din po talaga kay Ma'am Annalyn Rollinson po. Thank you so much po sa inyo. Babay na po mga kalingap.